Umiiyak si Pia Cayetano. Umiiyak kasi kayo kasi wala mang maniwala sa inyo. Wala. Walang maniwala sa inyo. May findings na. Lalo kayo sigurong na maiiyak pag may kaso na kayo. Di ba? Obstruction of justice. Lalo pa, mga kababayan, dininay ng Supreme Court yung TRO ni Bato na dahilan ng drama, mga kababayan sa Senado para makatakas si Bato. Bali daw, sabi ng Palasyo Malacanang kasi denied yung TRO ng Supreme Court. So ang ibig sabihin nito, nire-recognize ng Supreme Court yung ICC warrant of arrest. Denied yung TRO. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin mga kababayan yung galawan sa Senado ngayon kasi matunog ang balita, gustong bumalik ni Chis Escudero bilang Senate President. Pag ganyan po, delikado yung impeachment, mapoportrait na naman po yan. Pero ngayon, before natin pag-usapan mga kababayan, may nangyayaring ganap sa Senado, may panibagong drama. Kita ninyo itong pagbumuka ni Pia Cayetano. May drama. Ang reklamo niya, kaya siya naiyak. Wala man lang ni isa daw ang nangumusta sa mga senador. Alam kasi ng mga kasama ninyo sa minority na drama, stage lang yon. Paano kayo kukumustahin? Di ang ibig sabihin niya, nagpabudol sa inyo. Pia, ang sagutin ninyo magkapatid at ng kasama ninyo mga hudas na senador na sabi ni Marcoleta, mas masahol pa sa hudas daw kung may babaliktad. Para mga kababayan, bumalik sa minority, yung nasa majority, bumaliktad uli. Masahol pa daw sa hudas. Bina-blackmail mga kababayan ni Marcoleta yung mga senador na kasama niya para magdalawang isip na tumambling uli. At tanggalin si Alan Peter Cayetano kasi pinahamak. Pinahamak silang lahat. May binubuo ng kaso kasi na-establish na the Senate is not under attack. Kaya ngayon, tahimik pa sila mga kababayan, lalo na si Alan Peter Cayetano, tahimik pa. Wala pa siyang statement tungkol sa naging findings ng PNP-CIDG at ng DILG that the Senate was not under attack. Ngayon, ginagawa ni Pia Cayetano, nagdrama kasi wala man lang daw nangumusta sa kanila. Hindi pa bubudol sa inyo ang minority. Alam ng minority yung kwento. Ayan na sabi dito. Simula nung Lunes, ang pinakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang institusyon, sabi ni Risa Hontiveros. Doon napaiyak mga kababayan. Si Pia Cayetano, in response, Cayetano said, para sabihin ninyo na walang nangyari, napakasakit para sa amin na nandito. Senator Pia Cayetano turns emotional as she reacts to Senator Risa Hontiveros' manifestation condemning the recent gun-related incident at the Senate. She also expressed frustration to the now minority black members saying, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangumusta sa amin. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Sabi ni Pia Cayetano. Umiiyak si Pia Cayetano. Umiiyak kasi kayo kasi wala mang maniwala sa inyo. Walang maniwala sa inyo. May findings na. Lalo kayo sigurong na maiiyak pag may kaso na kayo. Di ba? Obstruction of justice. Lalo pa, mga kababayan, dininay ng Supreme Court yung TRO ni Bato
na dahilan ng drama, mga kababayan sa Senado para makatakas si Bato. Bali daw, sabi ng Palasyo Malacanang, kasi denied yung TRO ng Supreme Court. So ang ibig sabihin nito, nire-recognize ng Supreme Court yung ICC warrant of arrest. Denied yung TRO. Lalo kayong maiiyak. Ito yung drama, mga kababayan. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Nagdadrama si Pia. Hindi ko na tumawag ko. Ah. Kaya para sabihin ko na walang nangyari. Napakasakit para sa akin ako nandito. And as I said, Nagdrama. pero yung media, yung Senate staff, Ito siya. hindi naman makapwede sila, security sila, elevator, women and boys natin, nandun po sila, so dear police, napakalaki nung nangyari. Wala akong sinisisi, pero pagkatapos sa lahat, pagtingin mo yung group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyo na kamusta sa office. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even May payakap-yakap si Loren na kasama din sa sa drama. Panoorin natin mga kababayan yung buong video nito sa Senate session mismo. Ito si Alan Peter Cayetano, magdadrama. Kasama pa ito sa sa plano nila. Mr. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na Sisihin mo si Aplasco. Siya sa 12-year-old At yung son. kapatid mo, 20 siguradong sa akin, alam. hindi naman tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Yung drama. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years. Pilit na 10 pilit. years. And I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit Alam sa kasi akin. nila na drama ninyo. At ito, Sobrang drama sakit. rin. Drama So, pa yun rin ang ito. masasabi ko, yes, I am very ready Kasi to share my story, alam na. to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, wag The niyo Senate was questionin not under yung mga attack, sabi ng nangyari sa mga PNP. nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Drama na malinaw mga kababayan. Walang mangungumusta sa inyo. Kasi, lalo na yung findings mga kababayan ng PNP, walang nangyaring Senate is under attack. Wala. O gayon, mga kababayan, ito yung naging statement kasi ni Risa Hontiveros, naging payag sa Senado. Doon napaiyak siya, Natingin natin, pilit yung pag-iyak niya kasi booking yung drama. Panoorin natin si Risa Hontiveros. Salamat, Mr. President. Mr. President, I rise on a matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos 1 linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado.
Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews Correct. ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Correct. Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng barel sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate, as an institution, has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Patuloy pa rin ang investigasyon, Mr. President, at dapat lang. But still, this needs to be said. Kapag may nagpaputok ng barel, right here, in the people's house, kapag naghasik ka ng takot sa mga empleyado, sa media, sa security personnel, at sa mga sibilyan, kapag may natroma dahil sa karahasan, at umuuwing nanginginig at hindi mapakali sa sariling bahay, lampas na ito sa isyu ng pamumulitika. Pambabastos na yan at pang-aabuso sa lahat-lahat ng ipinagkatiwala sa Senado bilang mga lingkod bayan. As we all know, democracy has always made room for disagreement. But, dear colleagues, hindi na ito political disagreement. Hindi na ito issue ng kampihan. What should trouble us is the manner by which this agreement is being settled, which reflects a broader national discourse that has become more coarse and unforgiving. When aggression is normalized and humiliation is treated as political currency. We cannot have a culture that proudly treats fellow Filipinos as enemies to be defeated, all in the name of clout. Yung mga pagbabanta, pambibintang, pananakit ng damdamin, hindi yan ang dapat ginagawang sukatan ng tapang. Kahit magkakatunggali sa politika, hindi tayo dapat ganyan sa isa't isa, lalo na dito sa Senado. Hindi ito tahanan ng ganyang kababang uri ng politika. Ngayon, higit sa kailanman, dapat manaig ang ating pagka-Pilipino. I refuse to believe na tayong mga Pilipino ay mga bulag na sumusunod sa sino mang politiko. I refuse to believe na wala nang natitirang malasakit, hiya o pagmamahal sa bayan. Kasi ang mga krisis, ang mga sakuna, hindi yan nagtatanong kung sinong kakampi mo sa politika. Lahat tayo tinatamaan at lahat tayo may responsibilidad. At tayo mismo, dito sa Senado, kaya nating magkasundo. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed
without the support of those from across the political aisle. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various political junctures, is beyond repair or redemption. Let us remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large, precisely to have a body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso that this Senate has, at its best, shown that disagreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. And this is what our country needs from us now. For the Senate, in this difficult hour, to reflect the best of our people. May we prove worthy of the trust that our people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat, Mr. President. Before I Yun nagpaiyak, mga kababayan, yung manifestation na yon ni Rizon Tiberos, yun ang nagpaiyak kay Pia Cayetano kasi yun ang katotohanan. Ang katotohanan kasi is like a two-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints in marrow. Tinamaan yung kaibuturan. Kaibuturan, mga kababayan, tinamaan si Pia Cayetano, kaya nangiyak-iyak, nagdrama, dinala, mga kababayan, sa drama at emosyon. Hindi po ninyo madadala sa ganyang padrama-drama. Sawa na sa drama ninyo ang ating mga mamamayang Pilipino. Alam na yung result ng investigation, yung narrative ninyo na drama para patakasin si Bato de la Rosa kasama si Robin Padilla. Na-establish na the Senate is not under attack. Kaya paano mangungumusta sa inyo? Pag nangumusta sa inyo, ibig sabihin, naniwala sa drama ninyo, nabudol ninyo, pati yung minority. Tama po, mga kababayan. Tawagan na ninyo si Bato kasi valid yung sabi ng Supreme Court. Hindi nag-TRO. Yun ang ibig sabihin nun. Valid yung warrant of arrest. And therefore, may pananagutan kayo. Obstruction of justice. Tinatakas ninyo yung pugante. O, di ba? Yun ang malinaw. And with that, patong-patong na kaso ang kakarapin ng mga hudas na senador. Talagang nakakaiyak yun. Kasi nga po, kasama doon sa penalty, sa obstruction of justice, hindi lang pagkakulong maximum na 6 years, kundi perpetual disqualification from public office, holding any public office. Talagang nakakaiyak yun. At ang dahilan, dahil sa drama ninyo, para makatakas si Bato de la Rosa, na ipinuslit ninyo sa loob para yung kapatid mong si Alan Peter Cayetano maging presidente. Nang intention is i-shield si Sara sa impeachment. Kaya inagaw ninyo kay Tito Sen's forthwith. Tito Sen forthwith. Ganun po, mga kababayan. Ayan lang ang ating short video ngayon. Maraming salamat.